Akala ko pareho lang ang private at government work, pero sobrang magkaiba pala. Kung may pressure sa private company, ibang klaseng pressure naman sa government agency. Doon ko muna naintindihan na hindi talento ang kailangan sa trabaho, kundi pasensya at disiplina. Hello again mga ka-arts. Sa nakaraang video, ibinahagi ko ang experience ko sa private companies bilang layout artist. Ngayon, dadaling ko kayo sa panibagong chapter ng buhay ko, ang pagtatrabaho sa gobyerno sa isang government agency. Magkaiba ang sistema, magkaiba ang kultura, at magkaiba ang mga hamon. Pare-pareho sila naging malaking bahagi ng paghubog sa akin bilang isang artist at professional. Ang pagtatrabaho sa gobyerno o pag-apply sa gobyerno, hindi basta-basta. Inalam ko kung ano yung mga requirements para makapasok sa gobyerno. Hindi guys sa private, pasa ka ng resume mo o by data, then i-train, i-bigyan ka ng exam. For exam, kung marunong ka mag-drawing, nakapasa ka, pasok. Sa gobyerno, una, ang alaman ko na unang kailangan talaga, meron kang civil service eligibility, CSC, ika nga. Kung ikaw ay professional, commerce or IT or anumang mga kurso na ipasa mo, ay kinuha mo, ikukuha ka ng written exam, civil service. Pero sa akin, skill sa akin sa pagdodrawing, gaya ng mga mekaniko, karpintero, tubero, o mga skilled workers na gustong pumasok sa gobyerno, ikukuha ka rin ng civil service. Pero di ka sa mga ibang professional, written exam lang. Pag naipasa mo, merong professional, merong sub-professional. Sa amin, mga skills, ang kailangan is may written exam din. Pero kung bawa, ikaw ay mekaniko, ang ipapa-exam sa'yo regarding sa magiging trabaho mo o mekaniko. Karpintero, yun ay exam mo. Kung tubero, yun. Kasi hindi na pwedeng tubero ka, kukuha ka na ibang exam, hindi pwede yun. Sa akin, regarding naman sa arts or tawag nila sa gobyerno is puwas pa ng artist, illustrator ang tawag nila. Hindi hindi ko nakita yung layout artist, basta illustrator. Yan. Yun, dalawang exam ang kukunin kung ikaw ang skilled worker. Una, written exam, o sa akin, regarding sa arts o artist, yun ang exam ko. Pag naipasa mo yun, meron pa isang exam, actual naman. Gaya nga na sinabi ko, pag mekaniko, pag actual, yun ang actual na gagawin mo, exam mo. Tubero,
karpintero, o ano pa ba mga skilled works. Kaya ko, artist. Yun ang naging actual exam ko. Nung nag-actual na, yung written ay pas ako. Kaya lang pagdating sa actual, bumagsak ako. Sabi ko, kaya kasi nagkamali ako doon sa instruction. Merong pinagawa sa akin na poster design regarding sa drugs ang tema. Nagawa ko naman, kaya lang pagkakamali ko lang, style painting ang nagawa ko. Kasi nun puro nagpipinta kami noon i-exhibit kami. Yung nagawa kong nakalimutan ko na poster pala yung poster. So nag-take ulit ako. Praise God, pumasa na. Naalaman ko na yung diskarte. So after nun, binigyan na ako ng certificate na ikaw ay pumasa sa exam, sa TESDA yun. TESDA, doon lahat ang kuha na ng mga skilled workers. Pasok ka mo sa gobyerno o kahit sa ibang company, mga private man sa TESDA, doon talaga ang training ng mga exam para sa mga skilled workers. So nung binigay sa akin yung certificate, wow, dadalhin ko na ngayon niya sa civil service. Pagkapasa ko, bibigyan na ako ng certificate din na pwede ka na mag-apply kahit sa government agencies. Yun, nasikaso ko yung problema. Hindi ko pa nakukuha yung TOR ko, transcript of records, kasi kailangan nyo sa pagpasa mo ng mga papeles. So yun kasi ang kailangan ng mga dokumento, ilalagay mo sa folder mo. Kung wala ka nun, paano mo apply yung illustrator o artisan ka lang pag wala kang dokumento. Kaya pinagtiyagaan kong kunin sa school namin sa FEU. May utang pa pala ako, binayaran ko siguro mga 1 buwan may din bago ko nakuha ko yung transcript of records ko. Nakuha ko na. So inattach ko na sa aking dokumento. Marami palang mga dokumento kailangan pagpapasok ko sa gobyerno. Naipasa ko yung aking folder sa mga ina-applyan kong kahit sa government agency, basta merong opening na o merong hiring na illustrator o hindi ko matanda ko ilang government agency ang in-applyan ko Yun nga, year 2002 yun 2000, nag-aayos na ako ng mga papeles ko hindi na ako makapag nagsa-sideline ako minsan, ilan lang. Yun nga, naipasa ko na yung mga papeles ko year 2001 ata o 2002. Ang naging problema, naabutan ako ng 2 freeze hiring. Walang tatanggap na papasok sa gobyerno. Panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo at panahon din ni President Joseph Estrada. Nakuka ako. Yung mga bata nagsisilaki na.
wala na kaming source of income noon. Yun nga lang, masipag yung misis ko, nagtitinda-tinda ng mga merienda sa bahay. Mga bata nasa public lang sila, dati nasa private, nilipat na namin ng public kasi hindi na kaya. Medyo sisilaki na nga sila. Ako kung ano yung tsaka nahirapan na rin akong mag-apply noon dahil na kailangan talaga marunong ka mag-drawing, pero pagdating sa computer wala, bagsak. So yun nga, inabot ako ng 2 free hiring. At nung ako'y biglang tinawagan na sa in-applyan ko sa government, sa PNP. So ano ko yun, kasi ang in-applyan ko noon is may nakita ko ang item yung nakalagay cartographer. Ano yun hindi talaga cartographer dapat ang tawag doon talagang tawag doon facial composite drawing o facial composite sketch. Wala namang gumagamit kahit sa ibang bansa, hindi namang ginagamit ang cartographer. Cartographer is yung gumagawa ng mapa. Ayun na naging nakalagay doon sa item doon sa PNP. So yun na naging kaanuhan sa mga PNP, cartographer na. Pero natanggal na rin yun nung naalaman na iba na hindi talaga dapat yun ang itinatawag. Kasi nung ako'y nag-a-apply pa lang sa PNP, tinulungan ako ng hepe ng NCRPO, si Ma'am Mercado. So yun na ina-applyan ko, artist, composite drawing. Sabi sa akin, punta mo isang artist sa Manila, tanong ka kung ano yung mga dapat mong gawin, kung ano yung mga kailangan. Pinunta ko, naging kaibigan ko yun, hindi ko alam kung baka retired na rin siya, yung isang magaling na composite artist din sa Manila, si matanda yung pangalan, Kiko. Kasi tinuruan niya ako, binigyan niya ako ng pointers dapat gawin regarding sa investigation, kasi magiging investigator ka rin pero doon sa part na composite drawing. Yun nga, pero nagsisearch din ako sa Google, sa YouTube. Pinapanood ko yung mga talagang ginagawa ng isang composite artist o sketch artist. Alam ko yung mga iba't ibang mga paraan. Hindi kasi basta-basta yung marunong ko mag-drawing o mukha. Isa nga ibang sketch na parang cartoons lang pero kailangan talaga may alam ka. So, kaya hindi basta ba nag-research ako. At yun nga, nung una kong trabaho, may na-assign ako sa doon lang open sa may bandang Pasig, EPD. Doon ako na-assign. Doon marami akong natutunan doon bilang sa pag-sketch, mga katrabaho ko, mga kasama mo, mga pulis, mga investigador, nasasama ka sa mga sa crime scene investigation. Doon
inaalam ko yung mga ginagawa rin nila kung paano sila mag-imbestiga. At tinuturuan din nila ako paano. Pero ang sa akin, ang trabaho ko lang is sa mukha. Malaking tulong ito sa ginagawa na ng investigation sa crime scene, sa crime investigation. Sa ibang bansa, napapanood ko sa YouTube sa ibang bansa yung maraming magagaling ng mga artista. Meron pa nga isang kung nakapanood yung isang babae sa yung talaga nalagay siya sa Guinness Book of World Records. Ano siya, pastel nga ginagamit niya eh. Galing niya mag-drawing. Lalo nahuhuli, marami nahuhuli sa ni-sketch niya. Ibang mga artist din, puro kamay lang noon. Siguro kung may time, magbabalag ako na isang yung sa nag-start ang composite drawing, composites illustration ng isang artist. Yun. Nagawa ko na isang vlog siguro yung isa-isay natin para kung sino man mga batang mag-a-apply din bilang isang composite artist, alam niya yung mga history. Yun nga. Kailangan hindi lang basta marunong ka mag-drawing. Alam mo rin yung mga history, mga kung bakit nagkaroon ng ganyang nakakatulong sa investigation. 1800 meron ng mga sketch drawing na talagang may mga nahuhuli. Sa sumunod na nagawa na sa computerized, pero medyo marunong na ako mag-computer sa ngayon. May mga lumabas na mga computerized sketch ganyan. Yun nga, kaya natin kasi madali lang naman sa computer yun nga lang, hindi ka naman basta-basta pwedeng humawak niyan kung wala kang item o wala kang training bilang isang sketch artist. Kasi ako kasi noon may naging classmate ako sa Karami, sa Crime Lab nung ako yung nag-schooling ng computer, basic computer. Iba-iba mga klase ko, mga pulis, mga civilian, ONUP, kagaya ko. Halos kulang-kulang 2 buwan ang schooling ko noon Nagkaroon ako ng isang classmate doon na inalok niya ako na mate, gusto ba magturo sa amin? Bakit ako? Magtuturuan mo na sila mag-drawing yung mga pulis natin doon o yung mga civilian, kasi maglalabas sila ng computerized sketch, computerized drawing. Yun nga, sa crime lab. Sabi ko, anong gagawin ko kinakabahan ako dahil hindi pa ako nakakapagturo hindi, kasi nakita ko naman galing ka mag-drawing. Natuturo mo lang yung sa hand sketch. Then meron nang ituturo sa kanila sa computer naman. Sige, tingin ako. Sabagay, tama nga rin yun dahil hindi naman porket magaling ka sa computer ito kung click lang naman yun Pero ako, ang ituturo ko sa kanila yung mga step by step kung paano mag-drawing, kung paano isang facial
sketch, mata, ilong. Kasi kailangan marunong ka rin yan. Kahit na marunong ka sa computer, i-edit mo rin yan. Oh, nakakuha nga sa computer, pero mayroon pang kulang, hindi makakuha sa ibang parts na i-edit mo. Ang sinabi ko sa kanila, sir, saan i-edit yan? Hindi mo naman pwedeng galawin yung yan. Di mo, kunin mo yung nagawa mo sa dali mo sa Photoshop, doon mo i-edit. Nakakabas ka nila. Siyempre, laking bagay yung Photoshop. Ayun yung inano ko sa kanila. Paano yung may nagsabi sa akin, nagtanong sa akin si isang police officer, paano yung may pingas? Wala naman sa computer yung may pingas. Pwede ko sa computer, sa Photoshop. Oo nga, doon mo gagapitan ng kahit mouse lang, tirayan mo sa Photoshop. Yun ang inano ko sa kanila. Kaya nga, nakapagturo ko doon, lecturer. Siguro rin ako Kaya inimbitahan uli ako. Pangalawa, hindi ko na matanda kung 3 beses ako nagturo doon. Salamat sa pag-imbita. Nakadagdag sa aking folder yung aking pagtuturo. Salamat sa Diyos. Yun nga, pero talagang binigay ko yung talagang nararapat na sa isang sketch artist. Sa ngayon yun nga, sa kailangan talaga bawat station or bawat sa mga police station, sa mga opisina ng pulis, meron talagang artist na lagi nandun para makatulong sa investigation. Panahon na yun, year 2014 kasi napasok ako sa serbisyo 2004. 2013 na to, 2014, naglabas ng memo na kung saan ka malapit yung mga civilian, kung saan ka malapit yung bahay mo, malapit siya sa isang district o police district, pwede ka magpa-transfer doon. Kasi ako sa Pasig, layo ang biyahe. Nag-apply ako ng lateral transfer, mula doon sa EPD. Nagpa-transfer ako ng QCPD kasi taga QC kami, taga Quezon City kami, mas malapit. Kasi kung babiyahe ka ng layo, Pasig, ilan sakayan, 4 o 5, kasi gigising ka ng madaling araw para lang pumasok. Bagay ang pasok is Monday to Friday, pero kagaya ko on call pag Sabado at Linggo. Pag may crimes, tatakbo ka talaga pag tinawagan ka. Umaga man yan, daling araw, pag tinawagan ka, takbo ka. Kasi hindi mo pwedeng sabihin sir, bukas na lang, medyo Linggo naman o Sabado hindi pwede yun, baka masapok ka ng hepe. So ganun nga, hindi gaya ng ibang mga civilian o mga NUP na kagaya ko, lalo na pag may mga RAS, mga reports dadali sa kailangan pumasok. Yun ang hindi porket nasa gobyerno ka ganoon na lang na pag Sabado at Linggo hindi na pwede magtrabaho. Hindi
Hindi mo, ano yan, public servant ka. Yun ang natutunan ko pag ako'y nasa gobyerno. Kasi nga sa private, 8 to 5, uwi ka. Pag sumobra, bayad yung overtime, mabayaran mo. Pero hindi sa gobyerno, hindi mo anuin yung ano eh. Hindi mo kailangan anuin yung oras. Public servant eh. Kaya yun, may nangyari sa akin nun. Nag-sketch ako sa isang station. Ano na, mag-aalas 5 na. Pauwi na ako. Tinawagan ka, takbo ka. Yung pag sinabi kasi na-attend din ako mga court hearing eh. Pag tanungin ka ng judge, siyempre po, alas 5 na. Di ba, uwi ka na. Mag-ano ka pa. May sinagot to eh. Ito yung trabaho ko. Kailangan tapusin ko. Oo. Yan. Yan ang isang aral pag ikaw nasa gobyerno. Hindi pwede yung sabihin mo, bakit kayo ibang kasama ko? Ganun. Hindi nyo, hindi ganun. Kailangan, sa gobyerno ka, magserbisyo ka. So yun nga nung nalipat na ako sa dito malapit sa amin, QCPD, sa investigation section na-assign, talagang galing, talagang halos minsan nga araw-araw sketch ka, may time na abuti ka parang minsan nag-duty ako ng gabi dahil dalawa kaming artist nun sa investigation section. Siyempre ikaw civilian, 8 to 5 uwi ka na. Sabay kami uuwi. Siyempre, pag kailangan ng investigador yung artist, tatawagan ka pa, pupuntahan ka pa sa bahay. Ang kumuha sa amin sa admin namin sa memo na kailangan may iwan na isa. Pumayag naman ng admin kailangan talaga may duty sa gabi. Mahirap pag nag-iisa ka lang. Pag uwi mo, tatawagan ka para lang mag-sketch. Yun, gano'n. Hindi na, yung maganda rin yung gano'n dahil isa nasa bahay, off niya, isa naka-duty. Para yung investigador, hindi na tatawag sa bahay o pupuntahan pa sa bahay para isama sa mag-sketch. Yun, maganda yung nangyaring gano'n. Marami ako natutunan, lalo na sa part na investigation, dahil mga kasama ko mga investigador, mga galing na investigador, marami ako natutunan sa kanila. Kaya maraming bagay din na ako'y nakapagtrabaho sa gobyerno, nakapagservisyo rin ako kahit paano ng 15 years. Nagawa ko yung trabaho ko ng maayos, nakatulong sa investigation. Pero nung siguro sa isang vlog ko naman, i-share ko naman kung ako'y magretiro na sa gobyerno dahil 60 years old nagpasya na ako na magretiro. Dapat 65 years old. Sabi ko ako nasa total yung mga anak ko nakagraduate na sila, kapag may mga trabaho na rin, isa na lang ang nag-aaral, yung apo kong artist. Yung pinapaaral naman ng kanyang nanay. May
mag-asawa na rin yung dalawang anak ko. Puro babae ang anak ko. So, 60 years old, mag-retiro na ako. Ano kaya ang gagawin ko pag ako'y nag-retiro? Siguro sa susunod kong vlog, share ko naman naging chapter ng aking buhay na tuloy-tuloy bilang isang retired hindi retired artist, retired government employee. Kasi pagiging artist, tuloy pa rin ang journey. Salamat mga ka-arts sa susunod nating pagsasama-sama ulit. Salamat.